Ang iniiwasang baryo sa aming lugar. Sa gitna ng malawak na kapatagan ng aming probinsya, may isang baryo na matagal nang binabalot ng kakaibang katahimikan at takot. Ang pangalan nito ay Baryo Liblib. At kahit ang pinakamatatapang na kalalakihan sa aming lugar, ay iniiwasan ang pagtapak dito, lalo na kung sumasapit na ang dilim. Ako nga pala si James. Lumaki ako sa probinsya kasama ang lola ko. Sabi nila, noong unang panahon, isang masaya at maunlad na komunidad ito. Ngunit isang trahedya ang bumalot sa kanila. Isang salot ang kumalat at maraming residente ang namatay sa loob lamang ng ilang linggo. Ang mga bangkay, dahil sa takot na mahawa ay hindi nalibing ng maayos. Kinakwento na ang mga kaluluwa ng mga namatay ay hindi matahimik at patuloy na gumagala sa baryo. Hindi ako naniniwala sa mga multo noong bata pa ako. Para sa akin, ang Baryo Liblib ay isa lamang lugar na napabayaan. Ngunit isang pangyayari ang nagpabago sa pananaw ko. 16 na taong gulang ako noon at kasama ko ang aking mga kaibigan na sina Wayne at Rose. Dahil sa aming pagiging mausisa at medyo mayabang, napagdesisyonan namin na pumunta sa Baryo Liblib isang gabi. Alam naming bawal at pinagbawalan na kami ng aming mga magulang, ngunit mas nanaig ang aming kuryosidad. Sumakay kami sa motorsiklo ni Wayne at patagong umalis sa aming bayan. Mga alas 8 na ng gabi nang marating namin ang hangganan ng Baryo Liblib. Agad naming naramdaman ang kakaibang simoy ng hangin. Ang hangin ay tila mas malamig at ang katahimikan ay nakakabingi. Walang ilaw na nagmumula sa mga bahay at ang mga puno sa paligid ay tila mas madilim at mas malaki. Nagpatuloy kami sa pagmamaneho sa masukal na daan. Ang mga bahay na nadaanan namin ay mukhang luma at abandonado na. Ang mga bintana ay walang salamin at ang mga dingding ay nababalot ng lumot. Isang nakakatakot na pakiramdam ang bumabalot sa amin. Maya-maya, may napansin kaming isang bahay na bahagyang bukas ang pinto. Huminto kami at nagkatinginan. "Tara, silipin natin," bulong ni Wayne. Kahit nahalata sa kanyang boses ang kaba. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay. Walang kahit anong tunog. Nang sumilip kami sa loob, wala kaming nakita maliban sa mga sirang kasangkapan at alikabok. Ngunit may isang bagay na nakakuha ng aking pansin. Isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Pinapakita nito ang isang masayang pamilya, ngunit ang kanilang mga mukha ay tila nabubura na. Nang biglang may narinig kaming kaluskos sa likuran namin. Mabilis kaming lumingon, ngunit wala kaming nakita. Kinalibutan ako sa pangyayaring yon. "Tara na, para may kakaiba na dito sabi ni Rose. Nahalatang natatakot na rin. Sumang-ayon kami at mabilis na lumabas sa bahay na yon. Ngunit nang akmang aalis na kami, may narinig kaming mahinang iyak. Parang iyak ng isang bata. "May bata ba dito?" tanong ni Wayne. Sinundan namin ang tunog at napunta kami sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno, may nakita kaming isang bata na nakaupo at umiiyak. "Uy, bata, okay ka lang?" tanong ko. Habang dahan-dahan kaming lumalapit. Ngunit nang makalapit na kami, biglang tumigil sa pag-iyak ang bata at dahan-dahang lumingon sa amin. Nanlaki ang aming mga mata sa nakita namin. Ang muka ng bata ay maputla, ang mga mata nito ay walang kulay, at mayroong kakaibang lungkot sa kanyang tingin. Bago pa kami makapag-react, biglang bumulong ang bata sa isang malamig na tinig. "Hindi kayo dapat nandito." Sa sobrang takot, hindi kami nakagalaw. Parang napako kami sa aming kinatatayuan. Pagkatapos, biglang nagbago ang itsura ng bata. Ang kanyang mukha ay naging mas payat, ang kanyang mga mata ay naging pula, at may lumabas na matatalim na kuko sa kanyang mga kamay. Isang nakakatakot na ungol ang lumabas sa kanyang bibig. Doon na kami natauhan at tumakbo kami ng mabilis. Hindi namin alam kung paano, ngunit agad kami nakasakay sa motorsiklo at pinaharurot namin ito palabas ng Baryo Liblib. Habang kami ay papalayo, naririnig pa rin namin ang kanyang ungol at ang mga kakaibang bulong na tila humahabol sa amin. Hindi kami lumingon hanggang sa makalayo kami ng tuluyan sa baryo. Mula noon, hindi na ako naglakas loob pang bumalik sa Baryo Liblib. Maging ang aking mga kaibigan ay hindi na rin nagtangkang bumalik.
Ang karanasang iyon ay nagturo sa amin ng isang mahalagang leksyon. May mga lugar na mas mabuting iwasan, lalo na kung ito ay binabalot ng misteryo at mga nakakatakot na kwento. Hanggang ngayon, tuwing naririnig ko ang pangalang Baryo Liblib, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding takot at malamig na haplos ng kakaibang presensya na aming naranasan. At alam kong hindi lamang akong nakakaramdam nito. Marami sa aming lugar ang naniniwala na ang Baryo Liblib ay hindi lamang isang inabandonadong lugar, kundi isang tahanan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Naghihintay ng susunod na biktima na maglalakas loob na gambalain ng kanilang baryo.